Ang susunod po nating segment ngayon ay tinagurian o tinawag po nating Fast Talk. Sa mga kandidato, may 2 minuto po kayo. Marami po kami ni Tony na itatanong. Masasagot nyo ito sa yes or no. O kung nais nyo magpaliwanag, isang linya lamang po. Mabilis lang ang segment na to. Kung gusto nyo magpaliwanag sa susunod na segment, mamaya may 5 minuto po kayo. Mauuna po tayo ngayon kay Vice President Binay. This is Fast Talk. Talagang favorite mo ako sa number 1, ano? Kapuna-puna pa naman, naka-blue ka ngayon. Dark blue po siya. Pero blue pa rin. Fast Talk, sir. Ang unang tanong, let's start. Timer starts now. Ipakukulong mo ba si Mayor Duterte sakaling maging Pangulo ka? Yes or no? Ako po ay gusto kong makilala. Yes or no first? Ako mismo, wala akong pakialam dyan. Yes or no? Okay. Hindi naman ako papakulong eh. Ipagpapatuloy mo bang pagbawi sa mga yaman ng Marcos sakaling maging Pangulo ka? Yes or no? Yes, kung may natitira pa. Sana po ba napunta? Hanapin natin. Ipa-impeach mo ba si Ombudsman Conchita Carpio Morales sakaling maging Pangulo ka? Yes or no? No, kasi gusto kong makilala kung a healing and unifying president. Bubuwagin mo ba ang mga private armed groups? Yes or no? Yes, of course. Kung ganon, bakit niyo po kaalyado si Sajid Ampatuan na isa sa mga suspects sa Maguindanao Massacre na inendorso pa kayo at tumayo kayo sa entablado? Mga kababayan, nakakalungkot to ang reaksyon ninyo. Alam po ninyo, yung Ampatuan na itinaas ko ang kamay, wala po doon sa pagkakataon ng pangyayaring siya ho ay nahabla. Pabor ka bang i-house arrest na lang si dating Pangulong Arroyo, yes or no? Yes, yes, yes. As a matter of right. Right to bail. Magbigay ka ng 3 pangalan, sir, na pasok sa inyong gabinete. Quickly, top of your head. Top of my head? Yes. Nandyan po si Gary Tebes para sa finance, si Atty. Berberabe, natangganda ng pagkakatrabaho sa Pag-ibig, sa Department of Education, at si Peter Pabila. Si Peter Pabila at saka si Gary Tebes, parehong mga nagsilbi sa cabinet. Papayag po ba kayo, sir, sa pagpasok ng mga bagong minahan sa Pilipinas? Depende ho sa klaseng papasok. Dito ho ay napapanahon na i-distinguish po natin ang responsible mining at saka irresponsible mining. Kung mag-a-apply po responsible mining, okay na. Alright, 2 minutes are over. Tony. Alright, ang susunod naman na makakaharap natin sa ating Fast Talk, si Senator Miriam Defensor Santiago. May 2 minutes po kayo. Ako po ay magtatanong na ngayon. Unang tanong, natalo nyo na po ba ang cancer? Hindi ko naman masabing natalo ko, pero pahinto ko. Kasi ang cancer, hindi mo makikita yan sa naked eye mo, sa mata mo. Kinakain niya ang mga katabi niya. Ngayon, kung tamang ang gamot, mahihinto yan sila at mamamatay. Namatay na sila. Yung pong inyong sinasabi na magic pill na nirekomenda sa inyo ng inyong kapatid, ire-recommendar nyo rin po ba sa BIFAT na magkaroon ng clinical trials dito sa Pilipinas? Oh yes, if it passes the global clinical trial, definitely. I will even take steps to study whether government can subsidize this pill to those who cannot afford it. Okay. Meron po ba kayong pagkakataon na naisip nyo gumamit ng medical marijuana? Never. Gagawin nyo po bang legal ang medical marijuana sa Pilipinas? That is a sliding slope. I'd have to say no, but I am open to convincing me that it can be effectively implemented only for those who are competent for it. Ano po ang magiging papel ng inyong mister sa inyong administrasyon? Dapat nandiyan siya sa bahay pag-uwi ko. Payag po ba kayo na ipalibing na ang bangkay ni dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani? Ang maganda siguro, mag-referendum tayo. Kung anong sabi ng mayoriya, yun ang sundin natin. Tama na yung banggaan natin. Mag-a-approve pa ba kayo ng mga bagong kontrata sa mga minahan? Hindi. Dahil sobra ng dami ng mga mining companies dito.
Si dating Pangulong Gloria Arroyo po ba ay palalayain nyo na sa hospital arrest at ilipat sa house arrest? Oh yes, definitely. Alright, maraming salamat, Senator May. Ang susunod po natin, fast talk. Mayor Duterte, fast talk po ito. Yes, ma'am. or no? Kung paliwanag, sandali lang po. Magandang ehemplo ba kayo sa kabataan? Yes, Sa I restored public order in my city and everybody is safe. Anong posisyon sa gabinete ang ibibigay nyo sa babae? Tourism, pati, well, if she is really bright, finance, any Name your position. top campaign contributor. Sino siya? Nasa bukid, ma'am. Anong pangalan, sir? Emilio Aguinaldo, I think. Sabi niyo po, you cannot be a president if you cannot kill. Papatay ba kayo kung kayo'y Pangulo? no, it's not the actual. Takot kang mamatay, takot kang pumatay, huwag kang magpresidente. Anong sitwasyon ang posibleng mag-udyok sa inyo para magdeklara ng martial law? Well, rebellion, lawless violence, and, rebellion and lawless So, violence. posible ang martial law sa panunungkulan nyo? No, cannot be. Wala namang, hindi na ganoon kalawak ang rebellion natin. Papayag ka bang mailibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Marcos? Yes, definitely yes. Because it has divided the country until now. Halos lahat ng Ilocano galit kung bakit ganon ang nangyari. Kaaway It's na time to heal. Kaaway na ba natin ang Amerika kapag kayo'y naging Pangulo? Sila lang man ang nag-aaway. It was a response to a question coming from media. It's a concocted, hypothetical question, and I was only replying to it. Yes, kung gusto nila. Alright. Kaaway mong illegal na droga, anong gagawin nyo sakaling malaman po ninyo na isa sa mga anak nyo ay gumagamit ng illegal na droga? Patayin mo. May anak po ba kayong nalulong o gumamit ng Wala. illegal na droga? Everything is okay. Everybody is okay, sir. My order is, even if it is a man, kill him. Alright. Thank you. Ang susunod po natin tatanungin, si Senator Grace po. Bibigyan natin ng 2 minuto. Senator Grace, kapag kayo po ba ay naluklok sa Malacanang, may Amerikano bang papasok din kasama ninyo? Wala po. Ako lang naman ang hinalal eh. Ang ibig sabihin po ba noon ay matatapos na rin, i-renounce ng inyong mister ang kanyang American citizenship? Na-renounce na po. Kailan po siya nag-renounce? Siguro mga 1 buwan na nakalilipas. Pero siya ay talagang Pilipino na pinanganak ng mga magulang na Pilipino. Sa mga tuwing- Yan po ay para lamang mawala ang duda, pero siya po ay natural Para born. linawin lang, sinuli na niya ang kanyang US passport. Opo, Wala. kung ano po yung nakalagay sa batas. Opo. Ngayon po ba ay maaaring tumulong na ang mga Amerikano sa pagtugi sa Abu Sayyaf? Kahit sinong mga allies natin dapat tumulong sa atin. Sino po ang magiging defense secretary ninyo? Babanggitin ko na lang po pag binigay sa atin ang tiwala ng ating mga kababayan. Okay. Ano po ang pinakamagandang ugali ng Pilipino or pinakamasamang ugali ng Pilipino na gusto niyong baguhin? Siguro yung kawalan ng masyadong mapatawad. Minsan, hindi rin mabuti yon. Kaya ang susunod na tanong ay, mapapatawad niyo na ba at ipalilibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Marcos? Kung ano man ang opinion ko, ang masasabi ko lang, yung batas ay nagsasabing hindi pwede. RA 10368 na nagsasabi, kilalanin ang managsakripisyo nung panahon niya. Si dating Pangulong Gloria Arroyo po ba ay dapat isa-ilalim na lang sa house arrest? Kung pumayag ang doktor, hindi ko hahadlangan. Ang mga bagong mining contracts po ba ay aaprobahan nyo sa inyong administrasyon? Tignan muna natin, baka sobra-sobra na. Tignan natin kung yung mga mining companies na bukas na ay tumatalima sa batas at kung talagang kailangan ng isang komunidad. Kung may iba namang trabaho doon, bakit pa tayo magbibigay ng permit? Alright, maraming salamat, Senator Gates. Secretary Mar, this is Fast Talk. Kung sakaling maging vice-presidente mo si Bongbong Marcos, bibigyan mo ba ng cabinet position? Oo naman, kung siya nga nanalo, pero naniniwala akong mananalo si Leni Robredo. Palpak ba ang Administrasyong Aquino sa pagresolba ng tanimbala? Yes po? or no? Ano po? Palpak ba ang Administrasyong Aquino sa pagresolba ng tanimbala scam? No, iniimbestigahan nila at papapanagutin nila kung sinong may dapat na managot.
Kaya mo bang solusyonan ang tanimbala scam, sir? Oo, simpleng-simple. Tatanggalin ko yung mga scanner doon sa harapan ng airport. Dahil may scanner na doon sa baba, walang pangangailangan na iscan. Walang airport sa buong mundo na nagsascan bago ka pumasok sa airport. Lahat ng mga scanner ay naandun sa baba, kaya doon na lang dapat na mascan na walang human intervention. Secretary, sapat po bang nagawa ninyo nung tumama ang bagyong Yolanda, yes or no? Yes, ginawa kong lahat, tinaya ko ang aking buhay. Papayag po ba kayo sa pagpasok ng mga bagong minahan sa Pilipinas? May batas eh. We are all aspiring to become President of the Philippines. Number one is to execute the laws of the land. Pero itong mga batas na ito ay dapat tumalima sa ating mga patakaran, which is local acceptance at environmental compliance. Masama po ba para sa kalikasan ang coal o carbon? Yes or no? Yung maduming coal at maduming carbon, masama. Pero may mga coal plants sa Finland, sa Germany, sa Sweden, sa gitna ng lungsod na pinapaandar dahil ito'y tinatawag na clean coal. Nangangahulugan ba itutuloy niyo po ang pagpapatayo ng 23 nakabinbin na coal plants sa Administrasyong Aquino? Kasabay nun ay isusulong natin yung natural gas para manatiling 50-50 yung ating energy balance between clean, which is coal and oil, at saka sa natural gas, sa renewables, at saka sa geothermal. Alright, sayang sir. 2 minutes na po. Marami pa akong tanong sa inyo. Pwede mong i-email, sasagutin ko. Salamat po, Secretary Rojas. Abangan ang pagharap ng mga kandidato sa taong bayan sa usapin naman po ng kalusugan at kapayapaan sa Mindanao. Sa pagbabalik po yan ng Pilipinas 2016 Presidential Town Hall Debate. Nagkalat ang kasamaan, pero may nananatiling tapat sa tungkulin.